Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang Part 3 ng vigilante action thriller movie na The Equalizer film series na ipinalabas noong 2023. Nagpatuloy sa pagiging vigilante si Robert. Patuloy din siya sa pagiging driver sa lift. Hanggang narinig niya sa isa niyang pasahero na nahak umano ang pensyon nito at naglaho ang buong laman ng account. Inimbestigahan ito ni Robert dahilan para makarating siya sa Sicily, Italy. Kaya ng araw na iyon sa Italy, nakasagupan ng ex-marine ang mga tauhan ng Italian gangster na si Lorenzo. Dito siya dinala ng kanyang pag-iimbestiga. Dahil kasama pala sa ilegal na pinagkakitaan ng gangster ang online na pangloloko. Kaya kinuha ni Robert ang perang pensyon ng isang ordinaryong mamayan sa Amerika. Ngunit may natuklasan siyang mas malaki pa sa online hacking ang ginagawa ng grupo. Isa lang itong simpleng factory ng alak pero yun pala nag-i-import ito ng mga illegal chemicals at droga na pinapalaman sa bote ng mga alak. Nang mapatay na niya ang leader ng grupo, naabutan niya sa labas ng bahay ang apo ng gangster. Hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin dahil bata ngunit nang makalayo na siya, binaril siya nito sa likod. Akala niya may ibang taong bumaril sa kanya. Pero hindi niya kayang barilin ang bata kaya hinayaan niya itong tumakbo. Hindi alam ni Robert kung ano gagawin niya. Naguguluhan siya kaya naisipan na lang niyang barilin ang sarili ngunit nagbago ang isip niya. Sumakay siya ulit sa ferry papuntang mainland Italy. Ngunit napatigil na siya sa tabing daan dahil nawalan na siya ng malay. Nadaanan si Robert ni Gio, na isang police enforcer. Dinala siya nito sa nag-iisang doktor sa Altamonte kung saan din nakatira ang lalaki. Kinabukasan, nakilala niya si Enzo, ang doktor na nagtanggal ng bala sa kanyang likod at gumamot sa kanya. Gusto na sana niyang umalis pero pinigilan siya nito. Kailangan umano niyang magpahinga para gumaling agad ang sugat niya. Paglipas ng 3 araw, nakalabas na din ng bahay ni Enzo si Robert. Dito siya sinabihan ng doktor na maliit lang ang Altamonte pero mababait umano at puno ng malasakit ang lahat ng tao. Kahit mahina pa, hinayaan siya ng doktor na maglakad-lakad. At dahil baguhan siya sa lugar, pinagtitinginan siya ng mga tao. Para iparamdam na hindi pa siya welcome sa komunidad, nag-order siya ng tea pero kape ang binigay sa kanya dahil pang matanda at English people lang umano ang nag-order ng tea. Maya-maya ay nilapitan siya ni Gio, ang pulis na tumulong sa kanya. Gaya ng sabi ng doktor, sinabihan rin siya ng officer na mababait ang mga tao sa paligid. Binigay nito sa kanya ang susi ng sasakyan at dagdag ni Gio na hindi nito tiningnan ang laman ng bag niya. Na ibig sabihin nito, ayaw na nitong ungkatin kung ano man ang nangyari sa kanya. Nang araw ding iyon, tinawagan ni Robert si Collins, isang babaeng CIA agent. Sinabi niya dito ang natuklasan niya sa vineyard ng gangster. Ang tungkol sa imported wine na galing ng Syria. At hindi niya sinagot ang babae nang tanungin siya nito paano niya nalaman ang number ng CIA. Dagdag niya na siguradong interesado ang agency dito dahil marami pa umanong ilegal na gawain ang grupo. Pagkatapos ng pag-uusap nila, sinira agad ni Robert ang SIM na ginamit niya. Dahil dito, tiningnan agad ng agent ang lugar sa mapa at ipinaalam sa supervisor nito na may potential silang operation sa Sicily. Ilang araw ang lumipas, habang nasa restaurant si Robert, napansin niya ang may-ari ng resto na nag-abot ng puting envelope sa isang lalaki at ibinigay naman ito sa isa pang lalaking nakamotor sa labas ng kainan. Nasa tingin niya ay siyang leader ng grupo. Nang bumalik siya sa coffee shop, pinagsilbihan na siya ng tea at nakilala na rin niya ang staff dito na si Amena. Habang pauwi na si Robert, nadaanan niya ang grupo ng mga bikers na nasa tapat ng fish shop ni Angelo. Pinagtitinginan siya ng mga ito. Ngunit bago pa siya nakalayo, narinig niya ang pangingikil ng leader ng grupo sa may-ari ng shop. Hanggang sa marinig nitong sinasaktan na ito ng gangster. Kaya napatingala na lang si Robert sa malaking cross na nasa tuktok ng bundok na nakaharap sa kanila. Paglabas ng leader na si Marco, nginuso siya ng tauhan nito pero hindi siya nito pinansin. At ilang saglit pa ang lumipas, umalis na rin ang grupo. Kasunod nito ay pumunta ang grupo sa isang hotel apartment kung saan naroon ang kapatid ni Marco na si Vincent. Ang pinaka-leader ng Camorra Mafia. Hinaharas nito ang buong complex, pilit na pinapabinta sa may-ari ang buong building at pinapalayas ng mga tenant. Pinatay pa nito ang isang kaanak ng may-ari para ipakita sa lahat na hindi pa nanakot ang sadya ng grupo.
Dahil buong plano ni Vincent na siya ang maghari sa Altamonte at maging kanya ang mga negosyo sa buong lugar. Kaya inuutusan nito ang bunsong kapatid na ipagpatuloy ang pangingikil sa mga establishment at iharas ang mga hindi susunod sa kanila. Samantala, napuntahan na din ng CIA ang vineyard na itinuro ni Robert kay Collins. At dito nila natuklasan ang sangkatutak na pera, droga at higit sa lahat, isang chemical na ginagamit ng ISIS terrorist. Walang CCTV, walang fingerprint kaya wala silang lead sino ang pumatay sa buong grupo at kung sino ang nagbigay ng infos sa kanila. Nang gumaling na si Robert, tinanong niya si Enzo bakit tinulungan siya nito. Bakit hindi umano ito nagtataka sa pagkatao niya at bakit hindi siya pinakulong. Sagot lang ng doktor na mabuting tao lang umano ang sumasagot na hindi nito alam sa sarili kung mabuti o masamang tao ito. Natahimik si Robert dahil ito nga yung sinagot niya kay Enzo nang tanungin siya nito noong dumating siya sa pamamahay nito. Isang araw, kinausap ni Vincent ang bunsong kapatid na kailangan na umano nilang i-pressure ang mga tao sa Altamonte para ipagbili na ng mga ito ang kanilang mga property. At maumpisahan na ang kanyang negosyo. Dahil dito, sinunog ng grupo ni Marco ang fish shop ni Angelo. Nang mga sandaling iyon paalis na sana si Robert sa Altamonte ngunit na-curious siya sa kaguluhan kaya nakihusyuso siya. At dito nga niya nasaksihan ang nangyari. Kahit nagtulungan pa ang lahat, hindi rin nila naisalba ang shop. Nilingon ni Robert sa di kalayuan ang grupo ni Marco na nagmamasid lang sa nangyayari. Kaya nagdesisyon ang dating agent na wag na munang umalis at tumulong na muna ito sa paglilinis ng shop ni Angelo. Kasunod nito ay ni-review ni Gio ang CCTV at hinanap kung kanino ang van na sinakyan ng mga salarin. Ngunit nalaman pala ng mga gangster ang ginawa niya kaya pumunta ang mga ito sa kanyang bahay at binugbog siya sa harap ng pamilya niya. At pinagbantaan siyang papatayin ang kanyang anak kung makikialam pa siya sa trabaho ng grupo. Samantala ng mga sandaling iyon, nagkita din si Collins at Robert sa coffee shop. Hindi na nagtataka ang ex-marine bakit siya natunton ng agent dahil nasa CIA ito. Nagtanong ang babae kung paano niya nalaman ang direct number nito, at kung pinatay ba niya ang mga Italian sa vineyard. Tumawa lang si Robert at sinabihan si Collins na may hawak siyang maliit na notebook kung saan niya nakita ang number ng agent. Bago umalis si Collins, sabi nitong person of interest umano siya sa pagkamatay ni Lorenzo at mga kasamahan nito. Dahil sa nangyari kay Gio, nakita ito ni Robert paglabas nito sa clinic ni Enzo. At nang tanungin niya ang doktor ano ang nangyari sa officer, nagsinungaling itong bumagsak umano ang lalaki. Pero alam ni Robert ang totoo at alam din ni Enzo na hindi niya maloloko ang bisita. Maya-maya lang ay nalaman din niya sa doktor na matagal nang ginagawa ng grupo ang mangharas sa mga tao. Ang Camorra daw ang siyang cancer sa lipunan nila. Pati raw sa mga karatig bayan ay may ganito ring senaryo. Kaya dismayadong sinabi ni Enzo na wala na umanong gamot ang cancer na ito sa kanilang lipunan. Ilang sandali lang ay umakyat si Robert patungo sa simbahan na nasa tuktok pa ng bundok. Nag-aantay pala sa kanya ang babaeng agent. Sinabi nitong hindi na siya person of interest sa kaso. Dahil nalaman nilang matagal nang wanted ang gang leader sa dami ng kaso nito. Nagtataka lang si Collins bakit siya ang binigyan ng tip ni Robert. Sagot niya sa dalaga na malalaman din ito pagdating ng araw. Isang gabi habang nasa restaurant si Robert naghahapunan, biglang dumating ang grupo ni Marco. Hinaharas na naman ng mga ito si Gio na nasa kabilang mesa. Nakipagtitigan siya sa gangster kaya lumapit ito sa kanya. Sinabihan siya nitong wag nang makialam dahil dayuhan lang umano siya sa lugar nila. Dito niya binalaan si Marco na itigil na ang panggugulo sa mga residente dahil nagustuhan na niya umano ang Altamonte at ang mga nakatira dito. Pinipigilan niya umanong hindi makialam pero dahil sa pinaggagawa ng gangster, na-trigger umano ang allergy niya sa masasamang bagay. Ilang saglit lang ay pinilipit na ni Robert ang braso ni Marco, saka inutusan itong ilabas ang baril at umalis na. Walang nagawa ang lalaki kundi napahiyang sundin ang sinabi ng dating agent. Nang makauwi ang gangster, galit na galit ito at papatayin umano nila si Robert. Pinapahanda nito ang van ngunit mabilis itong umandar at binangga ang isa nilang kasama. Patay na rin ang nagmamaneho nito. Ilang saglit pa ay inatake na ng ex-marine si Marco at isa pang kasama nito. Mabilis na dumukot ng patalim ang lalaki pero ginamit lang ito ni Robert para saksakin ang sarili nito.
Saka pa simpleng naglakad palayo ang dating agent na parang walang nangyari. Kinabukasan, napabalita na agad sa buong Altamonte ang nangyari sa bunsong kapatid ng gangster. At nakitaan pa ang mga ito ng drugs kaya mas lumalim ang kaso ng grupo. Nang araw ding iyon sa Rome, isang malaking pagsabog ang nangyari sa train station. Nakagagawan umano ng mga teroristang Syrian na konektado sa drug lord na si Lorenzo. Dahil dito patuloy ang pag-iimbestiga ni Collins sa kaso. Kaya nakipagkita siya sa police chief ng Altamonte para ma-interrogate ang ilang sospek pero dito nalaman ng babae na protektado pala ng mga ito ang ilang kriminal sa lugar. Kasunod nito ay kinausap ng chief si Vincent para pagsabihang itigil na nito ang mga ilegal na gawain dahil sa pag-iimbestiga ng CIA. Na malalaman din ng mga ito na ang Camorra ang may kagagawan sa pambobomba at pagbibinta ng ilegal na droga sa kanilang syudad. Ngunit kinagalit ito ng drug lord lalo na ngayong patay na ang bunsong kapatid nito. Pinutulan nito ang buong kamay ng polis at inutusan na hanapin ang pumuslang kay Marco. At saka pinaalalahanan na sila ang Camorra, ang may hawak ng buong Altamonte. Sa kabilang banda, tinawagan ni Robert si Collins para ipaalam na hindi terorista ang nagpasabog sa train station kundi ang Camorra drug lord. Pinagsabihan niya ang babae na mag-ingat, dahil hindi agad sumakay ang agent sa kotse, nakaligtas ito sa assassination niya. Biglang sumabog ang kotseng sasakyan sana niya. Nang lumalim na ang gabi, dinala ni Vincent si Gio sa gitna ng plaza ng Altamonte. Galit na galit ito at nagbanta na papatayin ang officer kung hindi lalabas ang pumatay sa kanyang kapatid. Dito na dahan-daang lumabas ang mga residente. At lumabas na din si Robert. Inamin na nitong siya ang pumatay kay Marco dahil ayaw nitong tigilan ang panggugulo sa mga tao. Pakialamero umano siya, sabi ni Vincent. At nang barilin na sana siya ng drug lord, biglang nagpaputok si Dr. Enzo na kinagulat nilang lahat. Dito na nagsalita ang iba na barilin din sila at nag-umpisa ng mag-record sa kanilang mga cellphone ang mga residente. Dahil dito, nagbago ang isip ni Vincent. Nagulat ito sa pinakitang tapang ng mga tao, na nagkakaisa na ito laban sa kanila. Bago ito umalis, sinabihan nito si Robert na babalik ito at papatayin silang lahat. Sagot ng ex-marine na mag-aantay siya sa pagbabalik ng mga ito. Ngunit ang hindi alam ni Vincent, uunahan na siya ni Robert. Madaling araw kinabukasan, habang nagkaroon ng prosesyon ng santo sa Altamonte, habang tulog na tulog ang drug lord, pinasok sila ng ex-agent. Isa-isang brutal na pinatay ang mga tauhan nito. Dahil sa tulo ng dogo sa noo, nagising din si Vincent. At ilang saglit pa ang lumipas, biglang bumagsak ang kisame kasama dito ang bangkay ng isang tauhan. Gulat na gulat si Vincent at kumuha ito ng baril. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan ngunit wala ni isang sumagot. Dahil nang bumaba siya ng bahay dito niya nakita na patay na ang mga ito. Dito na ito kinabahan at pinagbabaril ang mga rebolto sa paligid. Nang bigla itong paluin ni Robert ng baril kaya nawalan ito ng malay. Saka nito kinalat sa tabi ng drug lord ang sarili nitong mga droga. Paggising ni Vincent, nakatali na ito at high na sa drugs. Naglalaway na dahil pinalaklak pala ito ni Robert ng sariling droga habang wala pang malay. At sa loob umano ng 6 na minuto, aatakehin na ito sa puso. Hinang-hina na ang leader ng Camorra. Tinanong siya nito kung sino umano siya. Pero hindi ito sinagot ni Robert. Tinanggal niya ang pagkatali nito at hinayaang makalabas ng bahay ang lalaki. Pero sinusundan niya ito habang hinang-hina na naglalakad sa kalye. Hanggang sa mabangga ito ng isang sasakyan. Gumagapang si Vincent at kahit naghihingalo na, tinatanong pa rin siya nito kung sino siya. Kasabay ng pagkalagot ng hininga ng drug lord, ang pagtatapos ng prosesyon na may paputok sa tabing dagat. Kaya ng sumunod na araw, napanood ni Collins sa hospital ang breaking news na pagkamatay ng Camorra leader at pagkahuli ng iba pang sangkot sa kaso at bintahan ng mga droga. Maya-maya lang ay pumasok si Robert na may bitbit na backpack. Nagpasalamat ang babaeng agent dahil sa tawag niya. Nakaligtas ito sa pagsabog. Inilapag nito ang dalang bag, sabay sabing pera umano ito ng isang pensioner na niloko ng grupo ni Lorenzo. Ayon kay Collins, nang dahil sa paghahanap niya sa hacker ng pensyon, natagpuan niya ang malaking sindikato na ilang taon nang hinahanap ng otoridad. At sa dami umano ng pera sa vineyard, yun lang ang kinuha niya na mas lalong hinangaan ng babae.
Ngunit hindi pa rin niya sinagot ang tanong ni Collins bakit ito ang napili niya. Ilang linggo ang lumipas, sa Boston, Massachusetts. Hinatid ng agent ang perang nahak sa mag-asawa. Walang pagsidlan ng tuwa ng mga ito nang malaman na kanila nga ang perang nasa harapan nila. Pagbalik ni Collins sa opisina, binigay ng boss niya ang isang envelope na iniwan umano para sa kanya. Binati siya nito at sinabihang may meeting sila sa director dahil sa magandang resulta ng kanilang Italian operation. Nang makita niya ang laman ng envelope, galing pala ito kay Robert. Sabi nito sa note na siguradong proud umano ang nanay niya sa kanya. Dahil anak pala ni Susan si Collins at ito pala yung itim na notebook na binigay din ng tatay niya kay Robert noong patay na ito. Dito pala nakuha ng lalaki ang number niya. Kaya ngayon naintindihan na niya bakit siya ang pinili ng vigilanting agent. Balik sa Altamonte, nagkaroon ng malaking selebrasyon ang mga residente dahil sa pagkapanalo ng team nila sa isang football league. At dito nakisaya si Robert na ramdam niyang isa na rin siyang parte ng komunidad. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.